Tingin natin ang pagpapala ng Panginoon para sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sapagkat siya'y mabuti at ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan at nananatili. Tayo po'y umawit ng awiting pagsamba o worship the King. Dito po sa ating mga song sheets. Ano po tayong lahat ay umawit ng pagpupuri sa Panginoon. Ayo'y sumamba sa haring banal, awitin natin Kanyang pagmamahal, at siyang nakilang tagapagsadya ng bawat taong may tiwala sa Kanya. Pwede po bang pangunahan mo kami sa pangbukas na panalangin? Sa buhay na panalangin. O dakilang Diyos, amin pong ikinagagalak sapagkat kami ay nagdadikon dahil po sa iyong biyaya. Ito ay amin pong lagi pong nararanasan. Salamat po Panginoon maging sa oras na ito, sa araw na ito, na ipinagdiwang ang karawan ng aming pong kapatid. Kasi Lordsi, alam namin Panginoon, ito po ay iyong biyaya, iyong pinigay Panginoon sa Kanya. Kung kami Panginoon, kaya nga kami Panginoon ay nagpapasalamat at nagdiriwang at nagagalak dahil Panginoon sa iyong pagbuhos ng iyong biyaya sa Kanya. Ama, amin pong dalangin na kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin, maging sa iyong salita na siyang pinagmumulan ng pagpapala at direksyon ng aming buhay. Ito, Panginoon, ay gamitin mo para sa bawat isa sa amin at gamitin mo rin, Panginoon, ang iyong anak na siyang magdadala ng iyong mensahe. Salamat po sa iyong biyaya sa pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng Biblia. Dito po sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 hanggang 8. At ganito po ang mababasa natin. For everything there's a season and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill, a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep, a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to hear and a time to soothe, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Ito po ang salita ng Panginoon para sa atin ngayong hapon. Nawitin po natin ang Thy word is the lamp unto my feet. Thy word is the lamp unto
po. Afternoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa hapong ito. Kanina, tinext ako ni Kuya Alvin, pinaalala niya to. Actually, sinabi niya sa akin itong event na ito. Pero merong isang kasabay na nakakalungkot na news. Yung sinasabi namin kapatid natin, si kapatid na Telma Castro ay pumanaw ngayon. Nadalaw po ninyo siya. Salamat na. Kahapon po kasi, sinugod siya sa ospital. At pagdating po sa ospital, pinatawag niya ako, sabi niya, tawagin niyo si Pastor Jess. Kaya yung kapatid po niya ay agad-agad na pumunta sa church. So po. Ang araw na to ay araw ng pag-celebrate natin ng pagpapala ng buhay para kay Ate Richie. Ang buhay po ay malaking pagpapala. Kaya lang sa lahat ng mga panahon, talaga mayroong mga panahon na iba't iba. Tulad nito, may panahon ng pagdiriwang para sa pagbibigay ng buhay ng Diyos. At panahon naman, mamaya, dadako naman kami kina Ate Selma. Tignan ninyo ang buhay. Ito ay napapaloob sa mga panahon, mga oras. At ang sabi ng Biblia sa atin ay merong oras, merong panahon ng pagsilang at merong panahon ng kamatayan. At sa pagitan nito ng buhay at kamatayan na yung tinatawag nating buhay o lifetime. At alam ba ninyo na ang lifetime o buhay natin ay ang siyang pinakamalaking regalo ng Diyos sa atin? Kung meron pong pinakamahalagang regalo ang Diyos sa atin, ay ito yung buhay. Higit ito sa kayamanan, higit ito sa anumang ari-arian. Ito yung pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin, yung ating existence, yung ating buhay. Nasasabi nating regalo ito, una, kapag ito'y tinatanggap natin sa Panginoon ng buong kagalakan. Di ba ganyan ang regalo? Sa palagay po ba ninyo, regalo ang inyong buhay? Natutuwa ba kayo na meron kayong buhay? Meron ding mga tao na minsan, ang buhay sa kanila ay hindi regalo. Sinasabi nila, bakit nabuhay pa ako? O kaya ang iba naman, ay talagang nagpapakamatay. Dahil hindi nila ma-appreciate yung buhay nila. Ang buhay talaga ay dapat na maging regalo ng Diyos sa akin. Ito yung talagang kahulugan ng buhay. Napakahalaga na tanggapin natin yung buhay natin at ariyin natin yung buhay natin bilang pinakamahalagang regalo ng Diyos. At dahil dito, kapag nagkaroon na tayo ng kaisipan ng buhay po natin, about buhay natin, yung pananaw natin sa sariling buhay natin ay regalo ng Diyos, dito tayo nagiging blessing sa iba. Kasi, kung hindi ka blessed sa buhay mo, hindi ka magiging blessing sa iba. Ano po? Kaya tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Ano ba yung mahalagang utos, pinakamahalagang utos ng Diyos? Yung pangalawa. Yung una, alam natin na sinasabi ng Panginoon na mahalin mo yung Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong espiritu. Pero yung pangalawa, pagmasdan ninyo, sabi ng Biblia ay ganito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit kailangan natin mahalin ang ating sarili? Kasi nga po, yung sarili natin, ito yung pinakamahalagang regalo ng Diyos sa sarili natin, no? A self being given to ourselves. Isang sarili na binigay ng Diyos para sa iyong sarili. Isang buhay na sa iyo lang. Isang buhay na very unique. Isang buhay na walang katulad. Walang kasing halaga para sa iyo. Dahil ikaw yun. Yan po ang kaloob ng birthday. Ito yung araw na pinahintulot ng Diyos na mabubuhay ka sa lupang ito, sa mundong ito. At ngayon, kaya yung wrong question ko kanina, palagay ko, right question pa rin. Ilang taon na po kayo? Praise the Lord! Alanganin? Yan na po ba? Kailan mo na po yan? Baka meron pa pong kasunod. 60.
Biyaya. Biyaya po yun eh. Yes. Amen. Alam niyo, binibilang po yung mga taon bilang mga pagpapala ng buhay. Amen. Hindi sila'y tinatago. Lalo na sa akin. Lagi ko sinasabi, lalo na sa akin. Ako po, hindi ko lang binibilang yung taon eh. Araw. Kasi pagpapala sa akin yung paggising sa umaga. Kasi, di ba naikwento ko na sa inyo na ang tatay ko, natulog kami, kayakap ko siya, ako nagising siya, hindi na nagising. Yun na po yung katapusan ng kamatayan ng father ko. Kaya paggising ko, unang panalangin ko, salamat po, buhay ako. Kasi, ang pagpapala ng buhay ay isang regalo ng Diyos na binibigay niya taon-taon sa mga birthday, pero bawat umaga, araw-araw. Yun po, ganun po kalaki yung regalong ito. Na madalas, ang nakakalungkot sa atin, hindi natin ina-appreciate ang sarili natin, hindi natin ina-appreciate yung buhay natin, yun nga, hindi natin ina-appreciate yung pagtanda natin, at napakahalaga po na matuto tayo magpasalamat sa Panginoon na appreciate po natin ang sarili natin bilang pinakamahalagang regalo ng Diyos para sa ating sarili. Dahil dyan po napapaloob ang lahat. Ikaw ang sisidlan ng lahat ng ibang pagpapala ng Diyos. At kung wala ka, paano ka tatanggap ng ibang pagpapala? Kaya ang buhay natin ay napakahalaga, yung taon ng buhay natin ay napakahalaga dahil nandito po yung laki ng pagpapala ng Diyos. Nandyan po yung lawak ng pagpapala ng Diyos nasa buhay natin. Hindi ko alam. Ulitin ko. Sa isang tanong, halimbawa, isang tao, hindi niya ma-appreciate yung buhay niya. Anong kwenta ng halimbang pagpapala? May halaga pa ba yung ibang bagay? Alam niyo kapag ang isang tao, hindi po niya ma-appreciate yung buhay niya, hindi niya pinapasalamatan yung kanyang buhay, hindi niya ina-enjoy yung kanyang buhay, ano po ba yung impact dito? Hindi rin niya ma-enjoy yung family niya, hindi rin niya ma-enjoy yung company ng church niya, hindi rin niya ma-enjoy pati pagkain, kasi hindi niya ma-enjoy ang buhay niya. At ganito po kahalaga ang ma-enjoy mo ang buhay mo, ang mahalin mo ang sarili mo, at makita mo na pagpapala ka sa sarili mo. The greatest blessing that God has ever given to us is our life. Buhay po natin, wala nang iba. Ano po? At dahil dito, kaya po paampati ang Panginoon para masustain niya yung buhay natin. Anong sabi ginawa ng Panginoon? Dahil sa kasalanan, ang kasalanan ngayon ay may consequence na putulin yung blessing na to, ang buhay. Kaya, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan, may tendency ang blessing na ito na maputol. At dahil sa kasalanan, kapag pasok ng kasalanan sa buhay natin, yung buhay natin, para bang gusto na natin putulin. At talaga namang napuputol ang buhay dahil sa kasalanan. Anong ginawa ng Panginoon? Ang ginawa ng Panginoon sa dumating, namatay at muling nabuhay. Bakit? Para bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Para yung blessing na to, yung pinakamahalagang blessing ng buhay, ay hindi po maputol kailanman. Tignan ninyo mga kapatid, ang blessing ng buhay ay blessing ng Panginoon na ayaw maputol ng Diyos. Ayaw maputol ng Diyos ang buhay. Gusto niya, hindi lang buhay dito sa lupa, ang buhay natin. Gusto niya, eternal life. Buhay na walang hanggan. Buhay